na bumuti, mukhang lalo lang lumalala ang problema sa port congestion dulot ng truck ban sa Maynila. Nagbanta ngayon ang mga trucker at broker. Hindi raw muna sila magsasakay ng anumang kargamento mula sa pier ng Maynila hanggat hindi natutugunan ang problema. Panawagan nila, suspindihin ang daytime truck ban sa loob ng 6 na buwan para madispatcha ang mga kargamentong nakatenga sa pantalan. Dati pang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na isa sa mga dahilan kung bakit mataas ngayon ang presyo ng mga bilihin ang pagkakaantala ng mga delivery dahil sa port congestion sa Maynila. May live report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, ginagawa na ng Philippine Ports Authority o PPA katuwang ang iba't ibang ahensya mga hakbang para solusyonan ang problema ng congestion o yung labis na pagsisikip ng mga containers sa ating mga port. Ang problema, Jessica, paparating na ang peak month sa Oktubre kung kailan madaragdagan pa ng 20% o 1,000 kada araw ang dumarating na containers sa mga port araw-araw. Kaya dapat na itong masolusyonan para di na lumala pa ang malaki ng problema. Kasi ito na lang ang paraan namin na nakikita namin na gumawa ng akto ang gobyerno. Hanggat hindi sila gagawa ng hakbang na tamang paraan na para i-decongest ang ports. Ay hindi na holiday, awil ka na talaga. Walang bibiyahe. Hindi na napigilan ng ilang trucker at broker ang kanilang saloobin. Dahil sa patuloy na pagpapatupad ng daily truck ban, sagad na raw ang kanilang pasensya. Imbis daw kasi ng mga truck ang pagdiskitahan, ang pagpapaluwag daw sa mga pantalan ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang problema po talaga namin ay port congestion. Hindi kami makabigay ng tamang delivery sa aming mga consignee, sa aming kliyente. At isa pa, tumaas po yung aming tracking charges. Matagal na po kasi kaming umaangal, matagal na namin ginagawa ito. Parang ito na po, ano na kami, talagang grabe na, punong-puno na. Kaya gumawa na kami ng malawakang pag-aklas na ito upang maipabatid sa ating pamahalaan na kay Pangulong Pinoy na dapat pakialaman niya na ito. Kung hindi niya ito pakikialaman, wala na. Tuluyang sasadsad ang ekonomiya ng Pilipinas. Dahil dyan, hindi raw sila magsasakay o magtatanggal ng mga kargamento mula sa North at South Harbor hanggat hindi umano nasosolusyonan ang port congestion. Panawagan ng Truckers Group, suspindihin ang truck ban sa loob ng 6 na buwan para madispatcha ang lahat ng kargamentong nakatenga sa pantalan. Maging ang Philippine Ports Authority kumbinsido ang truck ban ang may kasalanan kung bakit natitenga ang libu-libong container van sa pier. Kung dati raw kayang maglabas-masok ng 5,000 container vans sa loob ng isang araw, ngayon marami na raw ang 3,500 container vans at ang natitirang 1,500 naiipon na lang ng naiipon. We need an expanded trade lane to be in place before the peak season. That will help a lot in terms of decongesting. Mungkahi naman ng Professional Customs Brokers of the Philippines Incorporated sa Customs, bakit hindi rin obligahin ang shipping lines na magkaroon ng sariling dipo para makabawas sa congestion? Ang aming matagal na mungkahi sa gobyerno, ang mga overstaying na empty containers ay ilabas na. At yung mga shipping lines ay dapat obligahin na magkaroon ng mga dipo para po hindi na magkaroon ulit ng congestion. Ayon sa Bureau of Customs, hindi pwedeng basta-basta na lang sundin ang gusto ng Truckers Group. Kailangan pa rin daw ng konkretong plano at yun daw ang ginagawa na nila ng paraan. Hindi naman pwede namin pilitin na ilabas ng ilabas ng port yung mga shipments. Kung gusto naming lutasin to at nasa amin yung powers, anong gagawin namin? Lahat ng customs cleared na containers, all mga 15,000 of them, tatanggalin namin bukas. Hindi rin daw pwedeng sisihin ang truck ban ng Maynila ayon kay Vice Mayor Isko Moreno. May window hour naman daw kasing ibinigay sa mga truck mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. Maliban pa nga raw yan sa express lane sa Rojas Boulevard. Kasi there's no reason for them to go to rally, tas ang grievances nila Manila without talking to us. Lahat ng hiniling nila sa lungsod ng Maynila, binigay namin. So I don't think so. Ilang buwan ang problema ang port congestion sa Maynila na dati nang tinukoy ng Department of Trade and Industry na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagtaas ng mga presyo ng goods, nagre-reflect po yan sa inflation rate natin. Yung inflation rate po, sinusukat po niyan yung taas po ng presyo ng mga items na binibili natin. Pag tumaas po yung tracking, tumaas yung shipping, mas konting goods dumarating, tataas po talaga yung presyo.
Alright, Jessica, isa-isahin ko lang, no? So, hiling ng Philippine Ports Authority, una, sa lokal na pamahalaan ng Maynila na maglaan ng 8 expanded trade routes. Pangalawa, nag-hire daw ang mga terminal operators na tinatawag na sweepers for containers. Ito yung mga magsusundo sa mga empty containers sa port. Ang barko ay manggagaling daw ng Hong Kong at may kapasidad na 1,200 containers kada biyahe. 14 million pesos ang halaga ng renta rito na magsusundo ng mga container sa loob ng 15 araw simula sa August 20. Pangatlo, may mga itinalaga na rin mga pribadong off-dock depots na paglalagyan ng mga containers ng iba. Dapat din daw mag-operate ang mga pribadong warehouse sa gabi. Yan yung pang-4 at pang-5. Hinihikayat din ng mga weekend deliveries para makatulong sa decongestion ng mga ports. Jessica. Okay, Maris, nung una ang binabanggit kasi Marso pa na pag-usapan yan, truck ban na yan eh. Anong buwan na ba ngayon? August na. Between that time ba, hindi umupo ang Maynila, lahat ng ang City Hall ng Maynila, ang Bureau of Customs, yung mga national government agencies katulad ng DTI. Ngayon, dahil apektado pati inflation rate natin, between March and August, hindi ba sila umupo para pag-usapan itong senaryong nangyayari ngayon? Ibig sabihin, sana mas naagapan ito kasi ngayon pati presyo ng mga pangunahin nating mga pagkain apektado. Jessica, may mga efforts naman on that effect. As a matter of fact, ang ipinipresenta nga sa atin kanina ng Philippine Ports Authority, yung before the truck ban, during the truck ban, at yung after the truck ban, yung lifting of the truck ban. Kaya nga meron ng 2 express trade routes na ginagamit ngayon at dahil dito, medyo nais ng konti yung problema ng congestion sa mga ports. So meron na yung ginagamit na mga express trade routes, yung sa may Vito Cruz, tsaka yung sa Road 10. Pero Jessica, ang sinasabi sa atin ng Philippine Ports Authority at maging ng mga brokers, mga importers at mga truckers, hindi sapat yung dalawang express trade routes na to. That's why they're asking for expanded trade routes para by September or end of September ay talagang masusolusyonan na yung problema ng congestion dito Okay, sa kasi ports. nababanggit na ngayon lang nabanggit na meron palang mga empty container vans dyan sa Pantalan na wala namang nakaka-hamper lang dun sa flow doon sa loob ng pier. Bakit ngayon lang na brought up yung isyong yan? Tapos isa pa nababanggit, may pier din sa Subic, may pier din sa Batangas. Narinig ko ito minsan sinabi ng City Hall ng Maynila, no? Kasi matagal na nilang sinasabi na sana raw i-decongest talaga yung pagdiskarga ng mga container van dyan sa Maynila. Yaman din lang na may pier sa Batangas, may pier sa Subic. Bakit hindi yun naisip na option, ganyang may problema pa ngayon ng truck ban sa Maynila? Yes, Jessica. Yung sa Batangas tsaka yung Subic, ito yung mga possible, no, apart from the other off-dock ports or depots na pwedeng paglagyan. Ito yung maaaring tumulong din sa decongestion ng mga containers dito sa Manila Port, yung Manila South Harbor tsaka yung MICP. Ang problema lang, kaya lumabas na yung ganito kalaking problema dahil naipon itong mga containers, yung empty containers na hindi natatanggal. Nung una, ang sinasabi sa atin ng Philippine Ports Authority, nung wala pa yung truck ban na ito, ay 5,000 yung dumarating na mga containers per day, mga 5,000 to 6,000 yung natatanggal kada araw. Nung nangyari na itong truck ban na ito, dyan na nagsimula yung problema at ito rin talaga ang itinuturong dahilan sa lahat ng problemang lumaking problema ito. Dahil nung dumating yung truck ban, dumarating ang mga 5,000 na mga containers per day, pero 3,500 na lang yung nailalabas. Okay, pero ang tanong ko nga, Marisa, it's not as if hindi nila na-foresee itong mga problemang ito Kasi Marso, nagkaroon ng truck ban, di ba? Sinabi ng Manila City Hall, may truck ban talaga kasi problema sa traffic. Between March and now, no, August, hindi nila na-foresee itong ganitong mga senaryo. Yun ang ipinupuntos ko. Kaya ngayon, we're in this situation na pati presyo na sa palengke naapektuhan na. Anyway. Jessica, ang sinasabi naman sa atin ng Philippine Ports Authority, talagang nakita na rin naman yung problemang ito. Kaya lang, kumbaga naipon na ng naipon at
Inaasahan nga na kumbaga mabibigyan ng solusyon, pero dahil nga sa mga nangyaring mga problemang ito, tapos nagkaroon ng mga holiday o yung hindi pag-aalis ng mga kargamento ng mga truckers na ito, talagang lumala na ng lumala yung sitwasyon. At umabot na nga sa ganitong punto na gusto naman talaga nilang solusyonan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Maris Umali.